Kirinyaga, ang bundok ng kaliwanagan. Ang Kikuyu o mas tamang tawaging Gikuyu, ang mga tao sa Kenya na nagsabing sa pasimula ng paghati ng santinakpan. Ang Diyos na manlilikha ay gumawa ng natatanging bundok na nagpapakilala ng kanyang kagalingan at naging kanyang tahanan. Ito ang Kirinyaga, ang bundok ng kaliwanagan. Kung tawagin ng mga taga-kanluran ay Mount Kenya. Ito ang tahanan ng mga Diyos sa mundo na walang sinumang nakakakita at sadyang napakalayo. Bagaman siya ang takbuhan sa panahong ng pagkaligalig. Ang mga tao ay tumatakbo sa kabundukan upang manalangin. Itinataas ang kanilang mga kamay at naghahandog ng mga sakripisyo roon. Isang araw, dinala ng Diyos si Gikuyu sa tuktok ng bundok at pinakita sa kanya ang mga buong lupain, ang lambak, ilog, kagubatan at lahat ng kanyang nilikha. Sa gitnang bahagi ay naroon ang mga punong igos na nagsanga-sanga. Sinabi ng Diyos na doon siya magtayo ng kanyang tahanan. Pagdating ni Gikuyu sa lugar, natuklasan niyang hindi lamang magandang lugar ang ipinagkaloob sa kanya kundi pati ang isang magandang asawa. Ang marilag na babae ay tinatawag na Mubi, ang tagapaghubog na nagkaloob sa kanya ng 9 na anak na babae. Naging napakasaya ni Gikuyu ngunit hindi maialis sa kanyang mga kalungkutan sa kawalan ng lalaking anak. Nagtungo siya sa kabundukan at humingi ng tulong sa Diyos. Tinugon siya ng Diyos na huwag mangamba at sundin lamang ang kanyang ipagagawa. Inutusan si Gikuyu na maghandog ng sakripisyo sa harapan ng malaking punong igos ng isang batang kambing at tupa. Ang taba at ang dugo ng hayop ay ibubuhos sa katawan ng puno at ang karne ay ihahandog sa Diyos ng buong pamilya sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy. Sinunod ni Gikuyu ang iniutos ng Diyos at inuwi niya sa tahanan ang asawa at mga anak. Nang marating nila ang punong igos, gayon na lamang ang kaligayahan nila nang makita ang 9 na lalaki. Nagpatay ng isang lalaking tupa at naghanda ng pearl millet para sa isang malaking piging. Lahat sila ay kumain, nagsaya at mahimbing natulog ng gabing iyon. Kinaumagahan, tinanong ni Gikuyu ang mga binata kung nais makasal sa kanyang 9 na dalagang anak na may kondisyon. Kung papayag sila ay maninirahan silang lahat sa kanyang tahanan at masunod ang kanyang mga anak na babae. Ang mga kabataan ay kagayat namang tumalima. Ang lahat ng Kikuyu ay namuhay sa iisang pangkat na isinunod sa kanilang ina, ang pamilya ng Mubi. Nang mamatay ang kanilang magulang ay hinati ng pantay-pantay ang lahat ng ari-arian. Hindi naglaon ay naging napakalaki ng angkan. Bawat anak sa 9 na magkakapatid ay nagkaroon ng kanya-kanyang angkan na dala ng kanya-kanyang pangalan. Kaya't bumuo sila ng punong Kikuyu mula sa 9 na anak na babae, ang buong liping Mumbi. Ang mga babaeng Mumbi ay may gawi ng pag-aasawa ng maraming asawang lalaki. Polyandry ang tawag dito sa matatagpuan sa ilang mga lugar, bagaman mas nakarami ang lugar na maraming asawang babae ang lalaki. Nakakaranas ng ang kalalakihan ng paghihirap sa ilalim ng pamamalakad ng mga babae. Sila ay sinasaktan kung naninibugho sa iba, at kapag napatunayang nagtataksil sa asawa ay pinapahiya at pinarurusahan. Dahil dito, nagplano ang kalalakihan ng pag-aaklas bagaman alam nilang napakalakas ng kababaihan at napakahuhusay na mga ngaso. Lihim na nagsagawa ng plano ang kalalakihan, at kung kakasihan sila ng tadhana, magtatagumpay sila at maliligayahan. Lahat sila ay nakipagtalik sa mga babae at naghintay ng maraming
maganap. Pagkaraan ng 6 na buwan, tila sinasang-ayunan ng tadhana. Dahil pawang nagdadalang tao ang kababaihan, nagsagawa ang kalalakihan ng revolusyon laban sa kababaihan na hindi makalaban dahil sa bigat ng dinadala. Kaya't ang mga lalaki ang naging puno ng pamayanan. Pinatanggal nila ang pag-aasawa ng marami ng mga babae, ngunit pinatili ang maraming asawa nilang mga lalaki. Nagpasya rin silang baguhin ang pangalan ng bawat angkan. Ang pangkat ng Mombi ay pinalitan ng Gikuyo, ang pinakaunang ama. Ngunit nang sinubukan ng mga lalaki na palitan ang pangalan ng angkan ng mga babae, ay naghimagsik din ang kababaihan. Tinakot nila ang mga lalaki na patayin nila ang mga isisilang na maaaring mga lalaki at hindi napapayagan kailanman na manganak pa muli at maghandog ng anak. Kaya't ang mga lalaki ay napatigil at pumayag na manatili ang angkan ng Kikuyo sa mga pangalan ng unang mga babaeng pinagmulan ng unang angkan. Lumipas ang panahon, ang pamilya ay nagdagdag pa at hindi na makananatili lahat sa pamanang lupain ng Kikuyo. Ang ilan ay nagplano na lumipat sa kagubatan, ngunit sa matagal na panahon ay nahaharangan ito ng mga Pygmies na naninirahan sa mga kuweba sa ilalim ng mga lupain. Sila ay pawang mahiyain at laging nahuhukay upang gumawa ng daluyan na patungo sa Nile River.